Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. This will be your reading for December 1 to 7 or kung kailan mo man mapanood ito kasi ito ay timeless reading din naman kahit hindi napasok doon sa mga dates na binanggit ko. As long as nakarating sa iyo ito, baka para sa iyo yung mga messages na nandito. Maraming salamat Aquarius for all your support sa patuloy na pagsubaybay. Gusto kong malaman mo na I'm grateful. Malaking tulong yung inyong mga likes, shares, and comments, pati yung mga stars, yung mga super thanks, at yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga YouTube readings ko. Regarding private readings ko, kung interesado kayong mag-book, mag-inquire, pakitignan na lang yung mga nakasulat sa description or panoorin ninyo yung gandulo, lahat ng details pati link nakalagay dyan. Maging maingat sa mga impostor, mga fake na gumagaya sa page ko. Tignan nyo yung dami ng followers. Kapag merong naunang mag-message sa inyo para manghingi ng kung ano-ano, mag-offer ng kung ano-ano, mag-add friend, hindi po ako yun. Yun po yung fake. Paki-report na lang po. Maraming salamat. Para hindi rin makabang biktima ng iba. Okay, meron kang garden. Meron kang house. Meron kang key. And fox. Alam mo lahat yata nung signs nakaka-receive ng fox. So pang malakasan yung fox energy na yan. Dami sigurong mga manloloko ngayon, mga hindi mapagkakatiwalaan na umaaligid. So ayan, maging aware ka na lang. It's a caution, Aquarius. Babala, ano? So meron ka ditong public network ko. Baka may outdoor event na dadaluhan. Ano ba to? Bancheto, catering, kasi parang may mga kumakain or garden wedding, anything na outdoor activity, event, maraming tao, may ganap, may gathering man to, celebration or ano, business man to or what, I don't know, pero merong mga tao dito. Possible na may mga networking, possible na may performances, like haharap kayo sa maraming tao, mag-i-speech kayo, mag-aasikaso kayo ng maraming tao dito, may mga conventions, meetings, may mga mamimit kayo. Basta merong public event, public appearance, or outdoor activity. May mga audience eh. O, may mga grupo. Ayan. So, makikipagharap ka lang. Yun lang ibig sabihin nun. Socializing, pagharap sa public, maraming tao. Ayan. Meron ditong something na related sa bahay ninyo or family matters, Aquarius. Okay, it says here, home, family, security, privacy. Mag-ingat ha. Mag-ingat pagdating sa privacy, sa security, lalo na may facts, may mga taong hindi mapagkakatiwalaan, especially mga labas-masok sa bahay ninyo, yung mga pinagkakatiwalaan ninyo dyan. Sa negosyo man yan, sa bahay, or kung saan man, o kahit sa mga nakaka-transaction mo, mga nakikilala mo, nakakausap mo dyan, nakaka-connect mo sa relationship, mag-ingat, lahat na. Lahat na sinabi ko. Okay, so importante yung privacy. Unlocking answer. So, may masosolve na problem dito. May masosolve na mystery. Basta merong dito mag-o-open, ma-unlock. Masosolve, no? Ayan yung answer. So, may hinahanap ka dito, definitely, Aquarius, mahanap mo yung kasagutan, yung solution. Meron something na magbubukas dito. Sabi nga, pwedeng may opportunity. May something na mag-unfold para sa'yo. May matutuklasan, marireveal, madidiscover. Pwede rin naman kasi may ma-unlock kayo dito. Pwedeng kaalaman, pwedeng kasagutan. O pwedeng may mag-open up. Kasi may pag-open up eh. O pwedeng magbubukas. Ano ba to? Grand opening? Oo. Pwedeng may grand opening kasi parang may kainan dito.
may event, maraming tao, o sabihin na natin, may opening, kung ano man yung opening store. Meron ka bang store, launch ng kung ano, bar man yung store, restaurant, or whatever. Ito na yun, yung taong di mapagkakatiwalaan, so baka may hidden agenda to, may scam ka, maloko ka na ito, mag-ingat ka na lang dyan. Punta natin ibang energies mo, Aquarius. King Wands, 2 Cups, Temperance, Page Pence, bottom mo, Queen Swords. Yung mga signs na nakikita ko dito, whether meron ka neto sa chart mo or makakadeal mo, meron sila sa chart nila neto. Merong Sagittarius, merong Cancer. Yes, strong energy ng Sagittarius. Isang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, at Libra. Yan natin yung love life mo. Maglatag tayo. Ano? This could be the one daw, Aquarius. Sa love life mo. I-discuss natin yan mamaya. Worth waiting for. Ay, ganda. Isa na lang. Isang magandang card. Isa na lang magandang card. Stay optimistic about your love life. Ganda. Sige, balik tayo dito. Okay, so nakikita ko parang ikaw yung magiging in charge dito sa event. Or ikaw yung magdadala ng event na yan. Basta, ikaw ang mag-organize. Kasi parang meron ditong boss leader, siya yung magte-take charge, siya yung mag-i-initiate, siya yung bahala dyan, or sasagutin niya yan, hindi ko alam, o baka sagot yung mga gastusin, sagot yung venue, I don't know, parang may ganun. It's like handling a situation or task na naka-assign sa'yo, or whether ikaw to na nag-a-assign ng task, ano. Okay, basta, but I think this will turn out successfully with the King of Wands. Sa tingin ko lang, it will be a successful event. Kasi may event dito outdoors some kind of activity na maraming tao. So nakikita ko, you will handle the situation well, or event kung event man yan. Because you are a natural leader, you are capable, may pagka-entrepreneur. So pwedeng may something related sa career or business dito. Magaling kausap to. Yes, magaling siyang mag-manage, whether ikaw yan yung taong nakakadil mo. Bagay sa kanyang mag-handle niyan. Bagay sa kanya yung position na yan, if this is a position. Basta this event will turn out successfully because kayang i-handle ni King of Wands yan. Yes, there will be a successful partnership sa romantic man to or hindi. Okay. Bakit ko nasabi, pwedeng romantic ito o pwedeng si Cancer? Kasi, sinasabi dito sa love life mo, this could be the one. O baka ito na raw yun, yung taong worth waiting for. Yung relationship na pinaka-aabangan mo. You always stay positive and optimistic. Maging open ka. So, kung ano man yung mga paparating sa'yo, pwedeng mangyari sa love life mo. Ayan, positive thinking and faith will bring you romance. May paparating na romance, definitely. 2 of Cups. Whether this is a rekindling or bagong person talaga, bagong connection, promising siya. So, maganda yung mga cards na sinasabi. Pero hindi this person, you've already met the romantic partnership. So, ayan. Sabi ko nga, pwedeng new person, pwedeng hindi. Pero, pwedeng indication to na yung the one mo is pwedeng nandito na sa paligid-ligid. Pwedeng nag-meet mo na yan. Pwedeng kakakilala mo pa lang, nagmamanifest na. Pero sabi dito, itong relationship na to, itong partner na to is worth waiting for. Kasi ayan divine time yung pagtatagpo ninyo. Okay? Tinakda talaga. This is divine timing. Divine timing yung gumagana dito. It could be na mamimit mo pa lang yan or pwedeng na-meet mo na. Okay? Basta, yun ang indication. Pero wala akong nakitang negative doon sa love reading mo dito sa susunod na mga araw. Okay? Basta, magandang partnership ito. Pwedeng
Maganda yung magiging samahan ninyo, chemistry ninyo. Oo, pwedeng soulmate energy. May mutual attraction. Pareho nyong gusto isa't isa or pareho nyong mahal yung isa't isa. This could indicate a proposal. Whether marriage to engagement or pag-start ng panliligaw, like proposal. Pag-o-offer ng feelings or commitment. Basta ito ay hudyat ng pagsasama or relationship. Okay? Okay, you might attract a person na parang hindi opposites kayo pero maa-attract kayo sa isa't isa. Oh, pwedeng malaki yung mga pagkakaiba nyo nitong person na to, pero give it a try kasi sabi dito maging optimistic ka lang eh. Tingin ko lang, magiging magkasundo kayo kahit siguro hindi siya yung ideal mo or pwedeng malayo nga kayo sa isa't isa. Parang pwedeng hindi siya yung typical na nagugustuhan mo. Siguro hindi mo ine-expect na okay, magkakagusto siya sa'yo or hindi mo ine-expect na magugustuhan ka niya and vice versa. Kasi nga pwedeng magkaiba kayo, opposites kayo. Fire and water yan eh. Pero nakikita ko dito mukhang magiging successful yung connection ninyo, partnership ninyo. So, whether sa romantic yan or hindi. Okay, may kawalan ng balance dito with the temperance card, Aquarius. Baka nasosobrahan ka na naman, nakukulangan ka na naman ng something. Pagiging extreme mo na naman. Or pagiging, mainom. So, yan. Baka iba sa inyo dito, nalululong na naman kayo sa pag-inom. Nawiwili na naman kayo sa pag-inom, nawawala na naman yung balance. O kung hindi man pag-inom yan, kung ano man itong addictiones mo, itong current na pinagbibisyuhan mo na naman, kung ano na naman yan, okay? Nako, yung iba dito nasusobrahan nga ng pagre-relax, pag-iinom, pagbibisyo, nagiging tamad na. Kung sino man ito na nakakadil mo or kung ikaw man ito, huwag kayong magagalit sa akin kasi kung ano lang yung nakikita ko dito sasabihin ko. Kawalan ng commitment sa trabahong ginagawa niya. Kasi nga palaging hindi ko alam, laging naglilibang, gusto bang, ewan ko, frustrated ba to? Bakit siya nagiinom? Naapektuhan yung trabaho niya. Yun lang yung nakita ko. Naapektuhan yung trabaho niya at nawawalan siya ng gana, ng motivation sa pagtatrabaho. Hindi ko alam kung may problema tong tao na to. Mahilig mag-delay, mag-procrastinate. So, ayan, expect mo na. Kung hindi ito tao, sitwasyon to, pwedeng may mga delay o procrastination dito. Communication with the Queen of Swords. Okay. So, nakikita ko, kailangan mo nang harapin itong tao na to. Kung sino man tong may mga issue sa pag-inom or bisyo, bad habits. Kailangan nang i-deal ito. Whether ikaw yan, kung ikaw itong may issue sa sarili mo o yung tao na may ganyang problema, yung mga issue kanina na sinasabi ko about pagpo-procrastinate, pagbibisyo, yun yung dapat kaharapin dito. Pag-usapan, kaharapin, prangkahin, diretsuhin. Ayusin, putulin, tapusin ni mga ganyan. Basta meron ditong something na kailangan mong i-deal with straightforward. Diretsahan, prangkahan. Mag-set ng limitations, boundaries. Mag-set ng discipline. Okay, Aquarius. Sana makatulong sa'yo itong reading. Love you. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.